Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. Mic test. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, maikli ang payo mula sa inyong kapatid sa relihiyong Islam. Ang payo na ito ay una sa aking sarili bago kayo ng mga kapatid ko sa relihiyong Islam. Na ngayon ay ika-anim na araw sa buwan ng Ramadan, ka-anim ng araw ng pag-aayuno ng mga Muslim. Huwag natin kakalimutan na patuloy pa rin yung pagtsatsaga natin, pagpupursigin natin sa paggawa ng mga kabutihan, katulad ng mga nabanggit natin ng mga nakarang araw, pagbabasa ng Quran, pagsasala ng Salatul Tarawih, bibigyan ng kawanggawa, pagpapakain, pagpapa-iftar. Kabili po sa mga gusto kong sabihin sa inyo ay yung pagkontrol ng ating mga gawain at pagkontrol ng ating mga dila at ng ating kaisipan. Nang sa ganon ay yung pag-aayuno natin ay valid pa rin yan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُولْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. Sabi ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, kapag kayo ay sa araw na kung saan kayo ay nag-aayuno, fala yarfuth, huwag siyang magsasalita ng masama. Huwag siyang magsasalita ng masama. Wala yaskhab, at huwag siyang sumigaw, huwag niyang taasan ang kanyang boses. So when we say fala yarfuth, huwag kang magsalita ng masama, ay nandyan na lahat yung mga pagmumura, pagmamarites o paninira sa iyong kapwa. Yan ay salitang masama o lusur. Wala yaskhab, at huwag siyang sumigaw. Halimbawa, nagalit ka, hindi kaya sumisigaw ka. Usually naman karamihan sa mga sumisigaw, yung mga tinataasan nilang kanilang boses ay yung galit. Kaya kapatid, kapag dumadating sa punto, sa oras na ikaw ay nagalit sa bagay na iyon, ay pursigihin mo na iyong mapigilan ang iyong sarili. Mapigilan mo ang iyong sarili. Mula sa sigaar na yun, malakas na boses dahil sa pagkagalit. Fa in sabahu ahadun, at kung ikaw ay minura, o di kaya waqata lahu, o di kaya may naghamon sa iyo. Halimbawa, may nagmura sa iyo. Tapos o di kaya may gustong umaway sa iyo, ay sabihin mo daw, sabi ng Propeta sallallahu, inni imra'un sa'imun. Kasi katotohanan, ako ay nag-aayuno. Ako ay isang Muslim na nag-aayuno, ako ay nag-aayuno. So, kapag sinabi mo ikaw ay nag-aayuno, ibig sabihin, ikaw ay nagtitimpi, pinipigilan mo ang iyong sarili na magawa mo yung bagay na yun, lumaban ka sa kanya. So, mga kapatid, kung iyong
pag-iisipan ng mabuti, maayos, kukuha ng aral, ang hadith na yon ay kahit na ikaw ay minura, kahit na ikaw ay inaway, o di kaya ikaw ay hinamon, hinamon ka niya. Diba? Sabi niya, suntukan tayo. Sabi ng Propeta Muhammad sallam, inni braon saimun, ako ay isang nag-aayuno. Ako ay isang tao na nag-aayuno. So, kung titignan mo kapatid, ini-encourage sa atin ng ating relihiyong Islam, itinuturo sa atin ng relihiyong Islam, lalo na itong pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na huwag natin patulan yung mga taong gustong umaway sa atin. Kung may naninira sa iyo, huwag mong awayin. Ito nga, sabi ng Propeta sallam, minora ka. Gusto kang awayin at sabihin mo, ikaw ay nag-aayuno. So kung itinuturo sa atin na huwag tayong lumaban doon sa mga gustong makipag-away sa atin habang tayo ay nag-aayuno, ay mas lalo kung ikaw ang magsasabi sa iyong manggagaling o yung masamang gawain na yon, yung pagsasalita o pagmumura sa iyong kapatid. O di kaya, sa iyo mismo manggagaling yung away, nakikipag-away ka. So kung ini-encourage sa atin, itinuturo sa atin sa relihiyong Islam na huwag lumaban, ay mas lalong in-encourage sa atin na huwag tayo mang-away at huwag tayo mangmura. Kapag tayo nag-aayuno, porsigihin natin na huwag tayong maging magalitin. Alam po natin, pagka nagugutom ka, madali kang magalit, pero mahina ka. Isipin mo yung pag-aayuno mo, kapatid. Sayang na sayang ito. Isipin mo yung pag-aayuno mo. Diba, nabanggit natin sa hadith, man lam yada qawlu zur wala amalu bihi falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa syarabahu. Sabi ng Propeta Muhammad sallam, sinuman ang sinumang nag-aayuno na kung saan di na iniwan ang pagsasalita ng masama, paggawa ng masama, ay wala, hindi na kailangan ni Allah subhanahu wa ta'ala na iwanan mo yung pag-aayuno mo. Sabihin, walang kwenta. Kaya iwasan natin mga kapatid. Kapag dumadating sa punto na ikaw ay nagagalit na, ay kinakailangan ay lamisa? Ay, bakit? Ay, mahirap ka? Wait lang kasi nagla-live ako eh. So, yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam na ganun din mga kapatid sa pananampalatayang Islam na kung saan kinakailangan sa atin may delikadesa. Meron tayong delikadesa sa ating pananampalatayang Islam. May delikadesa tayo sa ating pag-aayuno sa mga araw na ito, sa mga oras na ito. Porsigihin natin ang kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lang po ang aking may bahagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.